Ang pinupunto kasi ng mga netizens dito, hindi daw kasi alam na si Sara Duterte kung ano yung nangyayari sa kanyang opisina, sa DepEd dati at syempre sa Office of the Vice President. Hindi niya daw alam kung ano yung kabulastugan, yung mga pinaggagawa ng kanyang mga higher officials. Yung mga pinatawag halimbawa sa hearing, wala daw siyang kinalaman doon sa mga ginagawa ng mga taon niyang yon. Wala siyang kinalaman. Exactly. Back to you, kayo po ata ang hindi marunong maging leader. Hindi pagiging leader yung ganyan. Okay? Na hindi nyo alam kung ano nangyayari sa mga subordinates nyo, sa mga tauhan nyo. Kalokohan kasi talaga yan eh. Kung titignan nyo po kung paano niyang alalayan, kung paano siyang magmalasakit at magpakita ng concern doon kay Zuleika Lopez, yung Chief of Staff natong si Sara Duterte. Matindi yung kanyang concern. Talagang aawayin niya ang lahat ng tao, maprotektahan nga lang daw yung kanyang Chief of Staff. Oh, grabe naman yun. Grabe naman yung concern na yun. Kasi kung talagang hindi mo alam at naglabasa na unti-unti itong mga anomalya na ito, sana kahit papaano dumistansya ka muna sa mga empleyado mo, sa mga officials mo. Bakit? Para ikaw mo yung investigasyon kahit papaano ay hindi mahaluan ng politika, ng malisya. Ikaw mismo ang humalo. Ikaw mismo ang nagpagulo sa investigasyon. So uulitin ko kung wala kang kinalaman, kung hindi mo alam ang ginagawa ng mga tauhan mo, ay ba't ang lala? Grabe yung concern nyo po sa mga tauhan nyo po. Una sabi na ito na di bali daw na siya ang makontempt, huwag lang daw yung kanyang mga tauhan. Napakalinaw na ito ay isang panggagago sa mga kababayan natin. Lahat kayo ay sangkot. Lahat kayo ay may kinalaman. I doubt talagang pinag-usapan nila ito. Sabi nga ng mga netizens, napakaraming komento ang mga netizens. Sino daw ang pinaglololoko mo, Sara Duterte? Wala talagang pakinabang sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. Pagkatapos na nakawin mo, ang dapat sa iyo ay mabigyan ng mabigat na parusa dahil hindi ka karapat dapat maging presidente or vice president ng ating bansa. Hindi kasi nakuha nito sa Inday ang kanyang kagustuhan. Kaya yan, nagwawala, nag-aalburuto at sumasabog na parang bulkan at nagbabanta. Sara Duterte walang alam sa nangyayari sa kanyang opisina. Ang kapal ng mukha daw kasi, sabi ng mga netizens, na kuhanin ang Office of or kuhanin ang DepEd. Diba? Yun yung hiniling niya na gusto niyang pamunuan ng DepEd. Pero nilugmok naman ang departamento sa maraming sitwasyon. Kahihiyan, napakaraming katiwalian at kung ano-ano pa. So yan po ba ang intention niyo talaga mulat sa poll? Kaya niyo kinuha ang DepEd? Ano po bang habol niyo kasi doon? Diba? Wala daw alam sa mga nangyayari. Tila ito ang lumalabas na sinabi ni Sara Duterte na wala nga daw siyang alam sa nangyayari sa pirmahan ng mga acknowledgement receipts. Tila binibigay ni Sara ang sisi sa mga nasa mababa daw na level ang mga at yung mga nag-asikaso na itong mga receipts na ito. Meaning walang control sa Inday sa kanyang mga tao. May pagsisisi sinisisi na niya ngayon. Yun pala kung sana nung una medyo sumang-ayon ka sa investigasyon at maganda siguro na tignan nga yung nasa baba mo kung totoo ang wala kang kinalaman. Pero ang nangyari kasi prinotektahan mo agad yung mga tao mo. Diba? Siyempre, una ka. Prinotektahan mo agad para siguro nga hindi ka ilaglag. Pero yun nga, darating sa punto, maglalaglagan yung mga yan. Mantakin mo para sa akin yung napakalaking panluloko talaga yung mga pangalan ng chichirya. Yung mga chichirya brands na ginamit sa acknowledgement receipts. Anyway, may paliwanag dyan si Ping Lacson. Pwede naman daw talagang gamitin yun. Pero may pero. Ibig sabihin, dapat sa COA report ay naandun yung totoong pangalan. Kung sino talaga yung recipient. Malala. Ang lala. Napakalala po.